Magandang araw po sa inyong lahat na imbag nga aldaw kada kayo kakabsat and welcome back to my channel. Ramil Madriaga, kumasa sa hamon ni Baste Duterte. Pero bago po tayo magpatuloy, isang shoutout lang po muna kay Tess Linaw, isang masugid na taga-subaybay ng ating channel. Maraming salamat sa iyong suporta at sana magkasalubong ulit tayo dyan sa Gateway. Okay, kung natatandaan po natin, nung isang araw lang, muling naghamon ng suntukan si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ngunit sa pagkakataong ito ay laban kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang bagman ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ilahad ni Madriaga sa House impeachment hearing nitong Martes, April 14, na sinabi umano sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na paborito nito si VP Sara dahil ang dalawa pa nitong anak na sina Paulo Pulong Duterte at Baste ay baliw at bading. Samantala, muling uminit sa social media ang hindi pagsipot noon ni Baste sa boxing match nila ni dating Philippine National Police PNP Chief General Nicolas Torre III noong July 2025, kung saan siya rin ang unang naghamon. Matatanda ang biglang bumiyahe si Baste patungong Singapore 2 araw bago ang nakatakdang pagtutuos nila ni Torre. Sa pagkakataon ngayon, saan naman kaya babiyahe si Baste? Dahil kumasa si Ramil Madriaga sa hamon ni Baste Duterte. At ito ang sagot ni Ramil Madriaga sa hamon ni Baste nang suntukan sila. Sabi ni Madriaga, Mayor Baste Duterte, I am so honored to be challenged by a former presidential son into fistfight. Sir, I am now deprived of my liberty. I am helpless and I am already 58 years old. Please, try to challenge someone of your own age and height. Nevertheless, out of my respect to you, I will accept your challenge if I will be given grace to be exonerated of the case I am facing now. It is an honor to exchange blows with you. However, if you find your way here in Annex 2, Camp Bagong Diwa, I will accommodate your request and trade punches, kicks, elbows, backhand, roundhouse, uppercut, and headbutts even. By the way, it is your father who said that, not me. Since I sincerely a believer of your father, I believe him that you are indeed that what he said of you. Pero ano ba ang sinabi ni former President kay Ramil Madriaga? Ang pagkakasabi ni Ramil Madriaga, sinabi sa kanya ni former President na mas pabor siya kay Sara Duterte at hindi siya pabor kay Pulong at kay Baste dahil sila daw ay baliw at bading respectively. So malinaw po yung sinabi ni Ramil Madriaga na yun ay sinabi sa kanya ni Digong. Pero inedit ni Baste Duterte yung sinabi ni Ramil Madriaga. Dahil ang sabi ni Baste, bading ako, sabi ni Madriaga, kung gusto mo, suntukan na lang tayo, no holds barred, isama mo pa si Torre at si Bangag. O bakit sinama mo na naman si Torre? Hindi ka nga sumipot dun, di ba? Ang lakas-lakas ng loob mong hamunin si General Torre, tapos biglang babahag ang buntot mo. Tapos idinamay mo pa si President Bongbong Marcos. Alam mo, tama itong si Ramil Madriaga Ang hamunin mo, Baste, ay yung kasing edad mo para maging patas ang laban. Ang hinahamon mo, yung malaki ang agwat ng edad sa'yo. Si General Torre, alam natin, may edad na rin po si General Torre, and yet kumasa siya. Pero ikaw, na sinabi mo pa na kayang-kaya mo si Torre, hindi ka naman sumipot. Bigla kang lumipad papuntang Singapore. O paano ngayon? Kumasa si Ramil Madriaga sa hamon mo na magsuntukan kayo. Pero nung unang sinabi ni Ramil Madriaga, tinatanggap niya yung challenge kung siya ay may-exonerate o mapapawalang sala doon sa kaso niya. Kasi meron po siyang ongoing na kaso And mind you hindi pa po convicted si Ramil Madriaga. Patuloy pong umuusad yung kanyang kaso. So ang sinabi niya, kung sakaling siya ay mapawalang sala, go siya sa hamon ni Baste Duterte. Pero
kung mapapadaan naman si Baste Duterte doon sa lugar ni Ramil Madriaga, honor para sa kanya na makipagsuntukan kay Baste Duterte. So paano yan? Si Baste ang naghamon. So tinanggap na ni Ramil Madriaga. So dapat ituloy na ngayon ni Baste yung kanyang hamon. Puntahan niya si Ramil Madriaga sa Camp Bagong Diwa at doon sila magbardagulan, magsuntukan sila hanggat gusto nila. Pero sa tingin niyo, ngayong kumasa itong si Ramil Madriaga, maglalakas ng loob si Baste na ituloy yan? I doubt. Kung yung kay General Torre nga nabahag ang buntot niya dito pa kaya? At paano kaya kung merong kasing edad si Baste na hamunin siya? Kasi ang hilig manghamon nitong si Baste, dun sa mga taong medyo may edad kesa sa kanya, na alam niya kung dadaanin sa edad, pabor sa kanya yung mga boxing match na yan. Pero siyempre, General Torre yan, polis yan, batak yan. At si Ramil Madriaga, I'm sure kahit papano, kakayanin niya si Baste Duterte. Si President Bongbong Marcos, tandaan po natin, dati pong scout ranger yan. Pero siyempre sa edad nila, bawas na po yung kanilang powers. Kaya dapat itong si Baste, bago magyabang at maghamon, piliin niya yung kasing edad niya para patas. Lumalabas tuloy na hanggang paghahamon lang si Baste Duterte. Dahil nung una, akala niya hindi siya papatulan ni Torre. Tinanggap ni Torre yung hamon. Akala niya hindi rin siya papatulan ni Ramil Madriaga. Pinatulan siya. Paano ka ngayon, Baste? Tuparin mo yan sinabi mong yan, ha? Na matapang ka talaga. Lalo na at ikaw ang unang naghamon. Inamon mo si Torre, biglang nabahag ang buntot mo, lumipad ka ng Singapore. Ngayon, ano naman kaya ang magiging dahilan mo? Baka naman sabihin mo, hindi matutuloy yan kasi nakakulong si Ramil Madriaga. Sinabi naman na niya ikaw ang dumayo sa kanya. Doon kayo sa Camp Bagong Diwa para mapatunayan mo naman sa taong bayan na mali ang pagkakadescribe sa'yo ng tatay mo. Dahil yung pong sinabing baliw at bading itong si Pulong at si Baste, hindi po yan galing kay Ramil Madriaga. Galing yan sa bibig mismo ni Digong. Siyempre sasabihin nila, nag-iimbento lang ng salita itong si Ramil Madriaga. Tandaan niyo po, siya po ay under oath. So, masasaksihan na kaya natin ang tikas at ang yabang ni Baste Duterte pagdating sa suntukan. And speaking of Baste Duterte, may posibilidad pala na siya ipatawag sa NBI para maimbestigahan yung kanyang naging statement na ang gusto niya ay ang ulo ni Bongbong Marcos. Ayon po dito sa balita, posibleng ipatawag ng NBI si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte upang magpaliwanag sa kanyang mga pahayag laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, masusing inaalam ng ahensya ang tunay na intensyon ng mga pahayag at binigyang diin na tila sunod-sunod umano ang mga banat mula sa kampo ng mga Duterte. Nauna kay Vice President Sara Duterte at ngayon kay Mayor Baste, kung saan paulit-ulit umanong nababanggit ang ulo ng Pangulo. Dagdag pa niya, maaaring mag-issue ng sabina ang NBI upang formal na magpaliwanag. Huwag nyo nang gawing posibleng ipatawag. Ipatawag nyo na. Kaya umaabuso yung pamilya Duterte na yan Kasi pinababayaan nyo yung kanilang mga salita. Lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay ang buhay ng ating Pangulo. Sabi ni NBI Director Melvin Matibag, sasabihin na naman, metaphor or what? Our mandate, we're always mindful of the security of our President. Paulit-ulit nang gagaling sa kanilang pamilya. Noon si Vice President Sara, ngayon si Basti naman. Ang sinasabi lagi, yung ulo lagi ng Presidente yung binabanggit nila. Kaya tuloy, naniniwala tayo sa statement ni Ramil Madriaga na talagang meron silang planong i-assassinate si President Bongbong Marcos. Lalo na at lumagpas yung 2025 at hindi natupad yung sinasabi nilang term sharing. Na may nabasa ako na hindi alam ni President Bongbong Marcos yung term sharing na yon. Hindi ba sinabi din ni Senator Amy Marcos? So tinawag pa niyang sinungaling si Madriaga. Huwag muna tayong mag-conclude na sinungaling si Madriaga. Yung pag-uusap na yon, wala si Bongbong Marcos, wala si Amy Marcos. It is between Madriaga and former President. Ano yung mga pinag-usapan nila?
Yung planong pababain si President Bongbong Marcos at hanggang 2025 lang siya at kung hindi niya ibigay ang presidency kay Sara Duterte, yun na, yung ultimate na ang kanilang gagawin. Ang ipa-assassinate si Bongbong Marcos. I-1 plus 1 nyo na lang yan equals assassination. So tama lang na imbestigahan ng NBI itong si Baste Duterte. Dahil sabi ko sa inyo ginagawa na lang normal ng pamilya Duterte ang pagiging violente ng mga Pilipino. Nowadays, normal na lang na kung ano yung nakita nating kabastusan ni Rodrigo Duterte, yung kayabangan nila, yung pagbabanta, yung pagmumura, yung pagiging basagolero, normal na lang. Dahil nakita lalo na ng mga kabataan na okay lang dahil yung presidente mismo umamin na siya ay mamamatay tao, umamin sa EJK, umamin na siya ay bastos. Yung pagiging palamura, yung pagiging walang galang sa reliyon ng may relihiyon, yung tawaging estupido ang ating Diyos. Naging normal na po yan. Bakit kanyo? Yung mga supporters ni Digong na mga Katoliko, hindi ba hanggang ngayon kahit na binastos na yung kanilang Diyos, patuloy pa rin ang pagsamba nila kay Rodrigo Duterte. Akala ba nila hindi yan noted sa ating Panginoon? Dahil meron pong nakasulat sa Biblia that you cannot serve two masters. So it's either you praise God or you praise Digong. So, dalawa po yung aabangan natin. Yung boxing match ni Baste Duterte at ni Ramil Madriaga at itong ipatatawag daw ng NBI si Baste Duterte. Para naman marinig natin yung side nila. Kasi itong pamilyang ito, lagi na lang sinasabi na walang due process. Pero kapag binigyan sila ng due process, hindi naman sila sumisipot. Hindi naman nila hinaharap yung prosesong hinahanap nila. Naalala ko tuloy itong desisyon ng COA na ipasoli yung 73 million kay Vice President Sara Duterte. Hindi ba? 1 o 2 taon tayong pinaulanan ng mga DDS na kesyo malinis daw ang record ni Sara Duterte sa COA. Pinaniwala nila ang mga DDS. Mga DDS lang talaga ang naniwala dahil tayo alam natin na hindi siya cleared sa COA. Ngayon, biglang with finality, meron pong desisyon na denied yung kanilang apela at pinasosoli kay Sara Duterte yung halagang 73 million. Aba, ngayon biglang nagsalita si Sara Duterte. Bakit daw ipasosoli sa kanya yung 73 million? Wala pang due process. Due process, Sara Duterte. Yan sa impeachment Last year, ang reklamo mo, hindi ka binigyan ng due process, hindi ka pinagpaliwanag, dinala kagad sa Senado yung articles of impeachment. Ngayon, kinatigan ka ng Supreme Court at ibinigay yung gusto mo na dapat magpaliwanag ka muna sa House bago i-transmit yung articles of impeachment sa Senado, bigla mong sasabihin na mali yung ginagawa ng House Justice Committee. Nakita nyo ang pambubudol sa atin ng mga Duterte? Akala nila habang buhay nilang maloloko ang mga Pilipino. Kung diyan sa Davao, nagawa ninyo, not the rest of the country. So, ihanda po ang mga popcorn. Dahil siguro naman, this time, Baste Duterte will be man enough to face the challenge na siya mismo ang naghamon. At dito kay NBI Matibag, tuluyan nyo, paimbestigahan nyo para malaman natin kung nagbibiro lang ba si Baste or dahil galit lang siya or dahil talagang may planong ipatumba si President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agngina.